Pray tayo, guys. Lord, salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo. Thank you. And Father, this time we ask for your Holy Spirit to be with us, to teach us, to guide us, to change our minds, our hearts, Lord, to turn to you, Jesus, and open our hearts. Give us a receptive spirit, Lord. Thank you. Transform us from the inside out. In your name, Jesus, we pray. Amen. Sige, tayo, Bible quiz. Madali lang yan. Dahan-dahan lang, baka makita nila yung answer. Ito yung mga Sunday school teachers, alam na alam nito. Yung mga parent, naku, hindi masyado. Sorry, Kasi sa Sunday school, pag nag-aaral kami ng mga story sa Bible, So, question number 1. Let's see, Yung mahilig magbasa ng Bible dyan. When Moses heard the voice of God from the burning bush, what did God ask him to remove? Si Paulo sinabi agad Wala pang saan. Sige, tama. Sandals. A, sandals. B, his head covering. C, his outer garment. D, his ring. Anong sagot, Paulo? Letter A. Okay. 1 point, Paulo. Bawal na sumagot si Paulo. Kasi ito, na to Question number 2. What was the name of Abraham's son born to Sarah's servant Hagar? Okay. A, Isaac. B, Ishmael. C, Jacob. D, Esau. Letter B, ang gagaling ng mga teachers. Letter B, Ishmael. Okay. Question number 3. 5 questions lang yan. Para mabuhay lang yung dugo ninyo. What was the name of the city which walls collapsed after the Israelites marched around it once a day for 6 days, then 7 times on the 7th day, and then blew their trumpets? Anong city yon? Yung nag-collapse? Ang galing ni PJ. Sisiw pala to sa inyo Ang gagaling Okay, question number 4. How many stones did David have when he went out to fight Goliath? 3, 5, 7, or 10? 5, tama. Ang galing And last question. When John the Baptist was preaching in the wilderness, what 2 things did he eat? Wag mo ilagay yung nilagay na yun. Okay. B, figs and unleavened bread. C, locust and honey. Are you sure? Show the answer. Okay. Okay, ang dali naman ng question. Next time, hihirapan ko. Fill in the blanks na wala nang Multiple choice kasi yan madali na yan. So, this is our 7th, session 8 na pala tayo, sorry. And we're doing, we're gonna talk about the 7th commandment, pang-7. Okay? Sige nga, i-flash natin ulit just to give you a review. Number 1, you shall have no other gods. Sige, pikit kayo. Number 2, you shall not make graven images. Huwag kang gagawa ng imahen. Number 3, okay, huwag mong, may copy pala ako dito. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Number 4, okay, lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. Number 5, igalang mo ang iyong ama at ina. Number 6, huwag kang papatay. Yan yung topic natin 2 weeks ago. And 7th, huwag kang mangangalunya. Yan yung topic natin today. Number 8, huwag kang magnanakaw. Number 9, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. And number 10,
Okay, wag mong pagnanasaang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa. Okay. Again, guys, hindi ba kayo nagtataka kung bakit law and grace yung title ng ating series? Naisip niyo ba yon kung bakit law and grace? Kasi magkaiba yon. Law, batas, commands, and then grace, biyaya. Diba? So, bakit kaya? Alam niyo ba kung bakit? Ha? Siguro ma'am. Oh, sige, Alex. Kapag nag-obey ka sa law na binigay ni Lord, He will give you more blessings. Okay, may iba pang para tayo nasa classroom talaga, may mga sumasagot na Okay, ano pa? Kasi yung history niyan, sinabi ko sa inyo yung history dapat nung last time. Kung bakit ibinigay yung batas, yung law, especially the 10 commandments to the Israelites. You remember that? Diba? So, ibinigay yon, and yung mga tao na just to give you again, para bumalik tayo dun sa heart nito. Kasi we need to understand the heart of the law. Yun, the heart of the law. Kung ano yung puso ni Lord, kung bakit niya ibinigay ito sa mga Israelita. And you remember, babalik tayo dun sa umpisa. Kasi pag hindi natin binalikan yon, we will lose sight of the purpose of the law. And then, ang mangyayari lang, sumusunod tayo. Because we wanna be blessed, kaya tayong sumusunod tayo kasi we want more favor from God, or sumusunod tayo kasi natatakot tayong ma-punish ng Panginoon, diba? Or those are biblical reasons, no? Kasi totoo yun when you obey the law, you will really get blessed. Pero that's not the heart of the law. Pag sinunod mo yung law, hindi ka talaga mapaparusahan, but that's not the heart of the law. Diba? We're all sinners talaga. We all fall short. Kaya God gives us grace. Exactly. So yung law, ipinamukha sa atin ng Panginoon na hindi natin kayang sumunod. Dahil sa pamamagitan ng sarili nating kakayanan. Yun yung law. Kumbaga, yan nung time na yun lang yung caretaker, yaya lang ng mga Israelites, just waiting for the right moment na dadating si Jesus. So yung law, talagang binigay yan sa tao, sa kanila, para ituro si Jesus. Kasi sa Old Testament, nakatago pa doon si Jesus. Susunod kayo sa batas, pagpapalain kayo, magiging righteous kayo pag sumunod kayo sa batas noon yon. Kasi wala pa si Jesus noon. Pero, nung dumating si Jesus, siya yung grace na bumaba dito. So, lahat ng mga hindi nakasunod sa law, naka-receive ng salvation, forgiveness. Yun yung grace. Kasi itong law na to, talagang isa lang ang naka-fulfill niyan. Si Jesus lang. Diba? Only Jesus Christ was able to fulfill completely itong law. Kasi siya lang yung dumating dito na walang kasalanan. Siya ang nakatapos niyan, natapos niya yan. Na-fulfill niya yan. Now, kung sino man ang manampalataya sa Kanya, kay Jesus, dun sa grace ng Panginoon, dun mismo kay God na bumaba dito, mananampalataya tayo, maniniwala tayo, bibigyan niya tayo ng righteousness. Hindi sa pagsunod niyan, kundi sa pananampalataya natin kay Jesus. So, yung ating kaligtasan, hindi base dito. Hindi tayo maliligtas sa pagsunod sa batas. Maliligtas tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Maliligtas tayo dahil sa pananampalataya natin kay Kristo. Maliligtas tayo dahil sa ginawa ni Kristo sa cross. And lahat ng magto-turn to Jesus, hihingi ng kapatawaran, magre-repent, magto-turn sa Kanya. Parang na-fulfill na natin to sa mata ng Panginoon.
Siya yung fulfillment natin, si Jesus. Ang tanong, again, bakit kailangan nating sundin pa na-fulfill na pala natin in Christ, di ba? Kasi nga, pag nakita nyo itong mga batas na to, makikita nyo yung heart ng maker natin. Makikita natin yung puso nung nag-create ng mga ito, kung bakit niya nilagay yan dyan. It's all for love. Diba? It's all for that. Kaya ang fulfillment nito, love God above all and love others as you love yourself. Diba? So, makita natin, yung maker natin is the God of love. He is love. So, yung mga nandito, parang guidelines natin to. Diba? Pag sinusunod natin, natatouch natin yung heart ng Panginoon. Diba? Kasi dati, sumusunod ang tao para ma-bless. O yun lang, susunod ako para pero hindi yon ang purpose. Hindi yon. Kasi yung blessing natin, natanggap na natin kay Kristo. Pag i-change yung mind natin dapat, na ang blessing natin na kay Christ. Yung favor na kay Christ. Diba? So, yung pagsunod natin, sumusunod tayo, hindi para, of course, ma-bless tayo. Kasi mahal natin ang Panginoon. Yun yung dahilan ng pagsunod natin. Kasi kung susunod lang tayo para ma-bless tayo, mababaw na dahilan yun. Yun. May iba susunod kasi ayaw maparusahan, mababaw pa rin ang dahilan yun. Sumusunod dahil natatakot na mababaw na dahilan yun. Ang pagsunod, na tunay na pagsunod, ayun dahil mahal natin ang Diyos. Yun yung pagsunod na nakaka-touch sa puso ni Lord. Yung we obey because we love. Yan yung heart niyan. We obey because we love. Kasi si God, God of love yan, binigyan tayo ng forgiveness niyan through Jesus Christ, di ba? So, dumating si Jesus for the unrighteous, para sa mga makasalanan katulad natin. Diba? So, He came down here not to condemn us. Parang ang hirap kasi katulad nito, pinag-usapan natin yung huwag kang papatay. Alam natin, yung ibig sabihin nun, diba? Hindi lang yung pagpatay physically, but pagpatay sa tao, sa pananalita natin. Like when we gossip about people, we hurt them, we stab them, we kill them habang nakatalikod sila. Diba? So, ang the essence here is not to condemn us, but to redeem us. Hindi para tayo ay husgahan ng Panginoon, bagkus gusto niya tayong alisin dun sa ganung klaseng sitwasyon or ganung klaseng pamumuhay natin. It's always, the heart of the law is for redemption. Para i-redeem ang tao. Kasi ang purpose ng Panginoon sa tao, ang ganda, diba? Eternal companion of Jesus, nagre-reflect yung glory ng Panginoon sa buhay natin. Yun, na mag-glorify natin si God through our lives. Hindi mangyayari yun pag hindi natin sinusunod to. Tama? So, Exodus 20:14, sabi dyan, you shall not commit adultery. And then, sa Tagalog, sabi nga, diba, huwag kayong mangangalunya. Now, meron akong nilagay dyan, the 7th commandment. Yan, nasa handout nyo yan. May handout ba kayo lahat? Yan. Sige. Okay. You can, write down yung mga blanks natin dyan. Sabi dyan, the 7th commandment isn't limited to adultery. Ibig sabihin, hindi lang to sa pangangalunya natatapos. Katulad nung pagpatay, hindi lang yun sa physical killing. It's beyond that. Meron pang ibig sabihin ang pangangalunya sa Bible na kailangan nating makita. Diba? Na binigay din ni Jesus Christ yan nung nag-sermon siya, dun sa Sermon on the Mount. Mamaya i-take natin yan. So sabi dito, it is about sexual integrity within a total way of being human.
So, ang keywords natin dyan, yung sexual integrity, 'di ba? Sexual. Kapag pinag-uusapan natin yung sexual, may sex, alam niyo na yung ibig kong sabihin doon. I'm talking about yung physical na ginagawa natin sa katawan natin. Diba? O kayo, hindi na kayo mga may minors pa ba dito? Wala na, no? O, naiintindihan niyo. Kasi ito, pinag-uusapan dapat sa church. Kasi yung iba, hindi talaga pinag-uusapan sa church because it's a very sensitive topic. Saan natin pag-uusapan? Diba? Nakalagay sa Bible yan. So, anything that the Bible talks about, we need to talk about. Otherwise, saan matututo ang kabataan? Diba? Pag-usapan natin to. This is a little bit, not a little bit, medyo sensitive talaga. Diba? Pero let's talk about this kasi it's in the Bible. And God is, this is part of the Ten Commandments. Matututo tayo dito. So, sabi dito yung sexual integrity within a total way of being human. So, ang tao, ang ganda ng pagkakalikha. Yung purpose ng pagkakalikha sa tao, talagang nandun sa image ng Panginoon. Tayo lang yung nilikha sa image ni God, diba? Para tayo ay ma-reflect natin yung glory ng Panginoon. Makita sa buhay natin kung sino ang lumikha sa atin. Kasama dun yung pamumuhay natin, the way we interact with other people. And kasama din doon itong ating yung tinatawag na sexual aspect ng buhay ng tao. It is covered, So, ang sabi dito, yung sexual integrity, yung mamumuhay tayo, ang sexual integrity, ibig sabihin nito, even yung sa ating sex life, yan dapat ay according to what the Bible teaches. Kasi ngayon, makikita nyo, maraming tinuturo ang sanlibutan, maraming tinuturo ang media, maraming tinuturo ang TV, diba? Maraming tinuturo ang mga shows sa TV na hindi yon according to the Bible, 'di ba? Hindi yon yung kingdom of God. Tinuturo nun yung kingdom ng mundo. 'Di ba? So, the Lord corrects our mind. How to live, how to have sexual integrity nga, no? Now, sabi dito, ito yung purpose actually, Exodus 19:5-6. Ang ganda nitong verse na to, grabe. Kasi makikita natin kung gaano kahalaga, ang tao kay God. Sabi dyan, now if you obey me fully and keep my covenant, kapag ako'y susundin at tutuparin ang aking kasunduan, sabi dyan, then out of all nations, you will be my treasured possession. Although the whole earth is mine. Ang ganda nun. Sinabi niya to sa bansang Israel. Ito yung kasunduan ng Israel between Israel and God Himself, Yahweh. Sabi niya, kapag ako'y sinunod ninyo, kayo, yung bansa ninyo, sabi diyan, will be my treasured possession. Out of all the nations sa mundong ito, yung bansa ninyo ay aking pipiliin at talagang treasure. You will be considered as my treasure. Pinakamahalaga kayo sa akin. Kumbaga, you are the apple. Ang sabi sa Bible, ang Israel is the apple of God's eyes. You are the apple of my eyes. Diba? So, special ang nation ng Israel. Yon, tinawag niyang Israel mula sa mundo. Mula sa mundo, pinili niya ang Israel. Doon ipapanganak kasi si Jesus. And because of the promise given to Abraham. Doon din, kay Abraham manggagaling yung Savior ng buong mundo. Sabi dito, although the whole earth is mine, kahit na akin ang buong mundo, pero magiging pinili ko kayong mamamayan at magiging isang kaharian ng mga pare na maglilingkod sa akin.
Sabihin mo ito sa mga Israelita. So yung mga blessing na ibinigay sa lahi ni Abraham, kasama tayo doon. Kabahagi tayo noon. Diba? So, tayo ang treasured possession ng Panginoon. Special tayo. Kaya you can claim that. I am God's treasured possession. Claim it. Diba? Claim it. Pagising nyo sa umaga, i-claim nyo yun. Kasi that's who you are in Christ Jesus. Ako ay pinili ng Panginoon. Ako ay mahal ng Diyos. Ako ay espesyal sa mata ng Diyos. I am the apple of God's eyes. Yun. Bawat isa na tumanggap kay Kristo, yan ang tingin sa atin ni Lord. Diba? We are a kingdom of priests. Anong ibig sabihin nun? A holy nation. Diba? So, ang ganda ng identity natin. Kaya, kung tayo ay sinet apart, ibig sabihin, lahat tayo na tinanggap si Jesus, we now belong to Him. Tayo ay sa Kanya at Siya ay sa atin. We belong to Him and He belongs to us. It's like parang marriage, di ba, sa mag-asawa. Ganun din sa atin. Yung church and si Jesus Christ. Meron tayong ganung klaseng relationship, like a relationship of being married. Siya yung bridegroom natin, tayo yung kanyang bride. Kaya we are very much cherished by Jesus. Ganun yung tingin niya sa atin. Now, in Christ, our God-given privilege is to be a culture of humaneness in a world of brutality for the display of His glory. Gustong punuin ng Panginoon ng glory niya ang buong mundo. And tayo, yung vessels ng glory na ito. Diba? It's a privilege. Sabi dyan, God-given privilege daw yan. Pribilehiyo daw yan. Na yung kultura natin, ayan, yung culture natin of humaneness in a world of brutality. Tayo dapat dapat kakaiba kayo sa mundo. Huwag daw tayong pumares sa mundo. Kakaiba tayo. And kasama doon yung ating sexual orientation, yung ating sexual life. Kasama doon. Diba? Kasi lahat ng areas ng buhay ng tao ang pinag-uusapan natin. Okay. So, yun yung natin dyan. And meron tayong mga questions dyan, diba? So, we have 3 questions dyan. Tingnan yung handout ninyo. Number 1, what is required by the 7th commandment? Yan. Ano daw yung nire-require nung 7th commandment na ito? Yung commandment na you shall not commit, wag kang makikiapid. Ano ba yung nire-require? Ibig sabihin ng nire-require, ano yung hinihiling na gawin natin? And then, pangalawa, sabi dyan, what is forbidden by the 7th commandment? Laging dalawa yun diba? I told you before. Merong nire-require, merong finu-forbid. Merong sinasabi si God, gawin nyo ito. Ito naman, sinasabi niya, wag nyong gawin ito. Per command, meron yun. So, pag-uusapan natin yun. And then, yung pangatlo, how can we break the 7th commandment? Siyempre, kailangan aware tayo. Baka nabibreak ko yung 7th commandment, Diba? Kasi when we break the command, we break the heart of God. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na tayo save. Hindi yun. Kasi ang salvation natin, kay Christ. Anong gagawin pag na-break yung command? Hihingi ng forgiveness. We repent. We change our mind. And we recommit ourselves again to the Lord, to obeying Him. And sabi niya, di ba, I am faithful. If you ask forgiveness, I am faithful and just to forgive you. Ganun yung grace niya sa atin. Di ba? It's not to condemn us, but to make us a vessel of His glory. Kasi itong commandment na to, sabi ko nga, medyo sensitive. Kasi itong commandment na ito,
Yung last time, pagpatay, di ba? Ito naman, it has something to do with what we do with our bodies sa katawan natin. And what we do, yung body natin, ginagawa din natin sa body ng ibang tao. Oo, ganon. Kasi this is what this topic is all about. Now, umpisahan natin dun sa what is required by the seventh commandment. Yan. The seventh commandment requires, ang nire-require niyan, that we preserve our own and our neighbor's chastity in heart, speech, and behavior. So, may underline kayo dyan, di ba? Yung word na, ano yung naka-underline dyan if you fill in ninyo? Preserve. O, di ba? Ano ba yung word na preserve? Pinipreserve. Di ba? Kumakain ba kayo ng ng mga canned goods? May preservative yun, di ba? Di ba ang tawag sa atin, salt of the earth? Yung salt is a preservative. It helps para yung pagkain hindi ma-spoil or mapanis. 'Di ba? Nilalagyan ng salt eh. O, 'di ba? Hindi lang 'yun, yung salt is nagbibigay ng flavor. So, ito, pag sinabing preserve, para hindi tayo ma-destroy. Kasi pag may mga choices tayo in terms of what we do with our body, na pag pinagpatuloy natin, hindi natin tinigilan, pinagpatuloy natin gawin, ay eventually masisira yung katawan natin at masisira tayo. Diba? So ito, ipipreserve natin yung katawan natin and yung neighbor, kasama yung neighbor. Kasi this talks about other people also. Di ba naka-line up to dun sa 6 commands na ang pinaka naka-anchor yon dun sa love your neighbors as you love yourself. Di ba? So, when we do this, ipipreserve natin yung purity, yung chastity, purity ng ating puso. Tignan nyo yung 3 elements dyan. Kasi, sabi nga, we're not only talking about yung pangangalunya o yung pakikipagtalik ng isang may asawa sa ibang tao. Hindi lang dun to. So ito, kasama dito yung puso ng tao, yung kanyang pananalita, at yung kanyang behavior, or yung outside action. Behavior is the outside action of the person, 'di ba? So, yun yung pini-preserve natin na maging pure, holy yung ating puso, the way we talk and the way we behave, 'di ba? So, nag-uumpisa doon sa puso. Now, meron na ipapakita sa inyo na I'm sure you're familiar with these slogans. Diba? Ito, love who you love. Love is love. Diba? Nakikita nyo yan? Yan ang sinasabi ng mundo. Kasi sa mundo, kung sinong mahal mo yung tao, go! Kung sino pa yan, mahalin mo. Diba? Ganon. Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin, ito according to the world, sa kamunduhan, ang bawat isang tao ay may karapatan na mahalin kahit sino ang gusto niya. Yun ang sinasabi ng mundo. Pero hindi yun biblical. Hindi. Kasi nung sinabi natin kay Lord na, Lord, ikaw ang maghari sa buhay ko. Ibig sabihin, sinusurrender natin sa Kanya ang lahat. Even yung mga tao na mamahalan natin sa puso natin. Diba? Bilang asawa or bilang partner, diba? Sa buhay natin. So, even yon, sakop yon
ng ating, kumbaga, nung pagiging Lord, yung Lordship sa atin ng Panginoon. Now, si God ang nagde-define ng love. Hindi ang tao. Kasi siya ang author ng love. He defines what love is. Hindi tayo. Kasi tayo, sige, okay lang, mamahalin ko. Katulad nung sa ano bang palabas yun? Yung mga napapanood natin kay Cardo, may asawa na okay lang. Diba? Yung mga ganon. Kasi yun yung napapanood ng tao, kaya nai-impluwensyahan ang natin, ang mind natin. Medyo sensitive yung topic natin. Pero kailangan kong maging I have to speak the truth kasi that's what I'm here for. Okay? So, di ba, nai-impluwensyahan ng media, ng kultura ng mundo, ang isip, kahit Kristiyano. Di ba? So, unang-unang verse dyan, ito, one of my favorite verses. Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan. Puso, iyon, puso. Ingatan mo ang iyong puso, sapagkat kung ano ang inyong iniisip, yun din ang magiging buhay mo. Ang ganda ng verse na ito. Ingatan mo, higit sa lahat. Kumbaga, ang priority ng tao, ingatan yung ating puso at damdamin. Kasi tayo, medyo, ang tao is, kung ano yung nararamdaman, yun yung gagawin. Diba? O pag na-in love na, kahit yung tao ay mali, talagang gagawin niya kasi mahal niya. Sa tingin niya, mahal niya, nararamdaman niya. Pero ang sabi nga, diba, alam niyo ba yung slogan, yung sinasabi sa marami ang nagsasabi nito, follow your heart. Do not follow your heart. Kasi, anong sabi sa Jeremiah 1:79? The heart is deceitful, mapanling lang ang puso. Kaya wag nating isusundin ang ating puso. Sabi dyan, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Walang yan. Sabi dyan, ang taong nagmamahal ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Sandali, hindi ito yun Hindi ko alam sa Tagalog, meron ba kayong Bible? Parang mali yung nailagay ko sa Tagalog. Pero sa English, sabi dyan, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Ang puso ng tao ay mapanlinlang at walang gamot dito. Beyond cure. Ibig sabihin, pag sinunod natin yung puso natin, mapapahamak tayo. Kaya ang sabi ng Bible, ingatan ninyo, i-guard ninyo yung puso ninyo. Who can understand it? Diba? So, ang ating basihan ng mga decisions natin, hindi yung nararamdaman natin. Kundi, yung sinasabi sa Bible. Yun yung final authority ng isang Kristiyano. What the Bible says. Kapag sinabi ng Bible na tama, that's right. Pag sinabi ng Bible na mali, that is wrong. No, yun lang. Hindi yung, feeling ko kasi ganun. No, we look at the words of the Lord. Ito, alam niyo ba itong eksenang to? Ito si Joseph. Ito yung wife ni Potiphar. Kasi si Joseph, binenta ng kanyang mga kapatid sa Egypt bilang isang slave, Alipian. Tapos, ang sabi ng Bible, si Joseph, matipuno. Guwapo. Ang makisig na lalaki. Guwapo talaga. Gusto ko nga makita si Joseph. Diba? Ang guwapo ni Joseph. Nagkagusto sa kanya yung asawa nung kanyang boss. Yung master niya sa Egypt. Diba? Ilang beses siyang sinasabihan, Joseph, magsiping tayo. Ilang beses yon. So, nung
nasa kwarto si Joseph, sinabihan ulit siya ng babae, I like you, Joseph. Paano kaya sa panahon natin? Kasi dati, iba no? Ngayon, I like you, Joseph. Pero, nakita natin yung integrity ng heart ni Joseph. Sabi niya, yung asawa mo ay aking boss, master ko. Magagawa ko ba to sa kanya? Hindi. Kaya ang ginawa ni Joseph, tumakbo siya. Yayakapin na siya ng babae. He ran outside. Tumakbo siya. Tapos kinuha yung tunic niya, yung kanyang balabal. Tumakbo siya. Nilayuan niya. O tukso, layuan. Hindi pala dapat, o tukso, layuan mo ako. Dapat pala, tatakbo ako mula sa tukso. Kasi yung tukso laging nandyan. Laging nandyan ang temptation. Pero, ang sabi ng Bible, lumayo tayo. Yung temptation, hindi yan lalayo. Nandyan lagi ang temptation to tempt us. Sabi sa 1 Corinthians 6:18-20, flee. Lumayo kayo, tumakbo kayo. 'Di ba? Ang galing na instruction ng Bible eh. Sabi, tumakbo kayo mula sa ganyang sitwasyon, sexual immorality. 'Di ba? All other sins a person commits are outside the body. Ito yung kakaiba na sin kapag tayo nag-commit ng sexual immorality. Kasi itong sin daw na ito, but whoever sins sexually sins against their own body. Nagkakasala tayo sa katawan natin mismo and dun sa katawan ng tao na natin, 'di ba? Engage in that sexual act. So, kakaiba daw ito. Now, sabi dito, hindi ba't ang katawan ninyo? Ito yung dahilan. Ang katawan natin ay templo ng banal na Espiritu. Our body is the temple of the Holy Spirit. So, nung tinanggap natin si Kristo, nasa katawan natin ang banal na Espiritu. Nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos. Kung ganoon, ang katawan ninyo ay hindi na sa inyo, kundi sa Diyos. So, yung katawan natin, hindi na natin pag-aari yan. It doesn't belong to us anymore. Kaya hindi natin pwedeng gawin sa katawan natin kung ano ang gusto natin. Kasi hindi na sa atin ito eh. Sinurrender na natin ang katawan natin sa Diyos, 'di ba? Dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos. So ang katawan natin ay ang katawan natin ay gagamitin natin to praise God. Now, 2 Timothy 2:20. Sa isang malaking bahay, may mga kasangkapang yari sa ginto at pilak, at mayroon ding yari sa kahoy at putik. Ginagamit sa mahalagang okasyon ang mga kasangkapang yari sa ginto at pilak, at ang mga kasangkapang yari sa kahoy at putik ay sa pang-araw-araw na gamit. Yung yari sa ginto at pilak, sa gold and silver, di ba ginagamit daw yun? Special yun. And then sa next verse, sabi dyan, ang mga taong lumalayo sa kasamaan ay nabibilang sa mga kasangkapang ginagamit sa mahalagang okasyon. So tayo, kapag na-tempt daw tayo, when we flee from that temptation, tayo ay magagamit ng Panginoon ng mas matindi sa kingdom niya. Mas magiging malaki ang impact natin sa kaharian ng Diyos. Kung tayo ay pinipreserve natin yung sexual integrity natin, mas malaki ang impact natin. Diba? Kasi tayo yung pipiliin ni Lord para sa maraming tao. Kasi kinoconsecrate natin yung katawan natin para sa Kanya, para kay God. Diba? At laging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Okay. Now, punta tayo dito sa pangalawa. Mamaya pag-usapan natin yung very practical points tayo nitong commandment na ito.
O yun yung gagawin natin. Flee, lumayo tayo sa mga ganong pagkakataon kapag natitempt tayo in any sexual act na ang in honor of course ng Bible, yung mamaya nandiyan, ang in honor, yung sexual act ay create ng Panginoon yan, and that is something holy para sa Diyos. Holy yan sa Panginoon. At it is supposed to be done, of course, ng mag-asawa. So, what is forbidden? Ano yung pinagbabawal ng 7th commandment? Sabi dyan, the 7th commandment forbids all unchaste thoughts, words, and actions. Nakita nyo, pag-iisip, salita, at action. Pag-iisip. Kasama pala yung isip doon. Pwede pala tayong ma-break itong commandment na to sa isip lang, kahit wala tayong ginagawang any sexual act. Pwede pala. So mamaya, iaano natin yan. Words sa pananalita natin and actions. So, ang nag-break ng commandment na to, hindi lang yung nag-perform ng sexual act. Hindi lang yon. Yung nag-isip, yung nagsabi, at yun ding nag-perform na wala dun sa bound ng marriage. So mamaya, si Jesus, in-explain niya yon in detail. Okay? So, unchaste, ibig sabihin, hindi ito holy, hindi pure. Sa salitang totoong salita, ang ibig sabihin ng unchaste ay malaswa. Yun talaga siya, sorry. Pero that's the word. Malaswa. Sa pag-iisip, sa pananalita, at sa kilos. Yun, yung ibig sabihin ng unchaste. Hindi siya holy, malaswa. So sabi sa Matthew 7:27-30, ito yung part ng Sermon on the Mount. Sabi diyan, si Jesus ang nagsasabi nito. Pagkatapos to about anger, sumunod, ito naman ang tinake ni Jesus. Very practical teacher si Jesus eh. Sabi niya, narinig ninyo na sinabi noong una, huwag kang mangangalunya. O, sa Old Testament yun, diba? Pero sabi ni Jesus dito, ngunit sinasabi ko sa inyo na ang tumingin lang sa isang babae nang may masamang pagnanasa ay nagkasala na ng pangangalunya sa kanyang isip. Kinover niya yun. Diba? Hindi lang to sa mga kalalakihan. Mga babae din minsan, diba? Nag-iisip din yan ng ganyan malalaswa sa isip. Yeah. Hindi lang pala yung tao na gumawa noon. Yun din palang tao na nag-isip nagkaroon ng pagnanasa sa iba. Diba? Kasama ang isip. Kaya sabi dito, diba, sa kanina, unchaste, malalaswang kaisipan, malalaswang pananalita, at malalaswang gawa. So lahat yon kinover ni Jesus. And then, sabi dito, ito, very radical. Yung sinabi ni Jesus dito, radical. Sabi niya, kaya kung ang kanang mata mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon. Kung ang kanang mata mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito, tanggalin mo daw yung mata mo at itapon. Hindi to this is figurative. Hindi to literal na, hindi literal to na talagang tatanggalin mo yung eyeball mo at itatapon. Hindi. Ang ibig niyang sabihin, talagang in-stress niya yung importance nito. Alam niyo ba na ang mata, di ba sinasabi natin yung mata ang window ng soul? Lahat ng pumapasok sa atin, pumapasok dito yan, sa mata, sa mga nakikita natin, at sa tenga, sa mga naririnig natin. So, ang ibig sabihin nito, yung mata natin, we need to be watchful about what we are watching. Kasi lahat ng pinapanood natin,
nalalagay sa isip at nalalagay sa puso yun. Kaya, pag may mga anak tayo, di ba, isa-sensor ninyo yung kanilang mga phones. Kasi ngayon, napaka-rampant ng pornography. Pwede ng kahit bata, pwedeng makanood ng mga malalaswang sa isa-sensor ninyo. Maging vigilant ang mga magulang. Na huwag nating hayaan na mag-cellphone yung bata. Tapos ang napapanood na pala niya doon, mga malalaswang, palabas na pala. Diba? So, ang magulang, napakalaki ng inyong role. Kasi dito sa Philippines, walang batas na naghaharang para sa mga adult websites. Hindi katulad sa ibang bansa, mga communist countries, buti pa nga sa mga communist countries, pag merong pornographic material na pumapasok sa internet, kina-cut off agad yun, hindi na yun matatanggap. Ngayon, kahit pag browse kayo, marami kayong makikita ng mga adult websites, diba? So sabi, we need to be careful with what we watch. Kasi sabi nga 'di ba, itong kasalanan na ito, yung mata diyan nag-uumpisa, 'di ba? And then sa isip, sa puso, and then eventually gagawin ng katawan. Ganon yun eh. Kung ano yung napapakita mo, napapanood mo, mararamdaman mo yon, and then eventually gusto na rin gawin ng katawan mo. Pero everything begins with what we see. Kaya sabi niya dito, dukitin mo at itapon yung mata mo kung nagkakasala. Ibig sabihin lang yan, maging vigilant tayo sa ating tinitignan. Diba? Mas mabuti pang wala ka ng isang parte ng iyong katawan kaysa sa buo ang katawan mo pero itatapon ka naman sa impyerno. Napaka radical nitong sinabi ni Jesus Christ. Diba? Ina-emphasize niya lang yung seriousness ng command na ito. And then sabi dito, at kung ang kanang kamay mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mas mabuti pang wala ka ng isang parte ng katawan kaysa buo ang katawan mo pero itatapon ka naman sa impyerno. 'Di ba? Sabi niya diyan. Now, itong sin na ito, I will say sin because it is a sin. I will call it for what it really is. Hindi ko pwedeng sabihin na pagkakamali lang. No. This is a sin. You know, yung manonood tayo ng malalaswang pornographic material, that's a sin. Yung nag-iisip tayo ng malalaswang bagay, that's a sin also. Yung tayo'y nakikipag-engage sa sexual act dun sa hindi natin asawa, that is a sin. Diba? The Bible calls it a sin. Now, kapag ibig sabihin, kaya ginawang radical ni Jesus yan, kasi yung ganitong klaseng sin needs radical action. Hindi pwede Lord, bukas ko na lang babaguhin to. O bukas ko na lang ititigil to. No. This is the kind of sin na kailangan, pag na-recognize natin na nagkakasala ako, Lord, ngayon, putulin agad. Yun yung ibig sabihin ni Jesus. Cut it off right away. Don't wait. Cut it off right away. Ganon siya ka-serious. Diba? So, hindi pwedeng ipagpaliban. Yun yung ibig sabihin nun, nung sinabi niyang dukutin ng mata. Radical action ang kailangan. Ditong ganitong klaseng sin. Now, Ephesians 5:3-4, sabi dyan, dahil mga banal kayo, ayan na, this is who you are. We are holy. Hindi nararapat ng isa man sa inyo ay masabihang siya ay malaswa, mahalay at sakim. Diba? So, tayo ay tinawag na banal ng Panginoon. Kaya dapat, hindi daw makakitaan ng bawat isa sa atin na tayo ay malaswa, mahalay. Diba? Kasi ito, this will also cover the way that we dress. You get what I'm saying?
Oo, kasi ang generation ngayon, you can just wear whatever you want. No, the Bible tells us that we need to protect our bodies. Ibig sabihin, we should not dress up. Huwag tayong mananamit na ikaka-stumble, ikakatisod ng iba. Na yung iba, pag nakita tayo, magkakasala yung mata nila. Ibig sabihin tayo yung magiging dahilan kung bakit sila nagkasala. So we need to be careful also the way we dress. Diba? Yun. So ang ano dyan, wag malaswada, wag mahalay. Yun. Kasi we are holy. At hindi rin nararapat na marinig, eto na, marinig, even the words that we say. Sa inyo ang mga malalaswa o walang kabuluhang usapan at masasamang biro. I know you are familiar with green joke lang yan. O nag-uusap ng bastos. Pero the Bible says, huwag kayong mag-uusap ng kalaswaan, kabastusan. Dapat hindi manggagaling yan sa bibig natin. Diba? Green joke. Hindi rin. Kasi the Bible says, kailangan nating i-preserve yung ating thoughts, pag-iisip, yung iniisip natin, yung sinasabi natin, at yung kinikilos natin. Sa halip, maging mapagpasalamat sa Diyos. Romans 13:14. Puro verses ang binibigay ko sa inyo. Kasi I want you to see what the Bible is saying about this issue. Puro verses to. Mamuhay tayo ng marangal dahil tayo ay nasa liwanag na, huwag nating gawin ang paglalasing, magugulong kasiyahan, sexual na imoralidad, kalaswaan, ang pag-aaway at inggitan. Sa halip, paghariin ninyo sa inyong buhay ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong pagbigyan ang inyong makamundong pagnanasa. Diba, huwag daw nating pagbigyan ang ating mga makamundong pagnanasa. So I hope that's clear. And then lastly, mag-ano tayo sa practical, more on the practical side. Yung kanina mga verses binigay ko sa inyo, yun yung mga foundation natin, biblical foundation ng topic na ito. Pero ito ngayon, yung mga practical way na paano nga ba natin na-break yung 7th commandment based dun sa sinabi ko kaninang mga biblical foundations, di ba? So ito very practical. Number 1, by having a physical relationship with someone other than our spouse. Ibig sabihin nun, yun yung pangangalunya, adultery. Kapag tayo daw ay nagkaroon ng sexual na relasyon, physical relationship, sa ibang tao na hindi natin asawa. Hindi tayo kasal doon sa taong yon, tapos nakipag-engage tayo sa sex with that person. So, we break the 7th commandment. Nabe-break natin siya. Yun yung adultery na huwag kang mangangalunya. Kasi ang sex ay kininiate para sa mag-asawa lamang. And then number 2, by having a physical relationship with a person outside marriage. Ibig sabihin naman nito, ang Bible, ang tawag ng Bible dito, fornication. Yung iba, diba, nag-engage agad. Kaya sa Philippines, maraming diba, nabubuntis agad, yung gano'n, premarital sex. That is also considered as sexual, kasama din dito yon sa 7th commandment. Hindi lang yung sa mag-asawa. Ito rin, kapag tayo nakipagtalik, mag-boyfriend, mag-girlfriend, hindi pa kasal, tas nagkaroon ng pagtatalik, that is a sin also. Fornication ang tawag doon. And then pangatlo, by thinking, iniisip lang, nagkasala na. By thinking lustful thoughts toward another person. Diba? So, kung tayo'y may pagnanasang sexual sa ibang tao, we break the 7th commandment. By looking at people or images that cause feelings of lust. Kung tayo'y nanonood at nagbabasa ng mga aklat, ng mga images na nagkukos para magkaroon tayo ng lustful desire o feelings of lust. Pagnanasa, sexual na pagnanasa. Yan yung nanonood ng pornographic
movie or adult movie, tapos nasi-stir up yung emotion niya, yung kanyang sexual desire. Yun daw, yun. We also break the 7th commandment. And then, ito, by marrying a divorced person who has a living spouse. Ito, nakaspecify din to sa Bible. Baka hindi natin alam din to. Na kapag daw pinakasalan natin yung isang tao na hiwalay na, pero buhay pa yung kanyang, yung kanyang naging asawa. Wala kasing divorce dito sa Philippines. Annulment meron tayo. Diba? Pero sa Christianity, ang culture ng Christian talaga, nasa Bible din to, wag daw mag-aasawa ng taong kahit na divorce na siya, pero buhay pa yung kanyang unang asawa. That will be considered as a sin also dito sa 7th commandment. So, pwedeng na-divorce, tas namatay na yung asawa niya. Pwede nating pakasalan yun. Pero yung buhay pa, hindi daw pwede. By marrying, if you are divorced and have a living spouse. O, kung ikaw naman, ako single eh. Hindi ako, na-divorce, nakipaghiwalay. Oo, pero buhay pa yung una kong asawa. O, hindi ako pwedeng magkaroon ng panibagong asawa. 7, any lewd sexual act that perverts us or others. Ito, ano mang ginawa natin sa katawan natin na hindi talaga yon yung purpose. For example, ngayon, di ba, yung kanina nakita ninyo, yung love who you love. O, dito nagfo-fall yon. Yung dalawang babae na nagkaroon ng relationship at sila ay nagkaroon ng sexual relationship. O, kasi hindi yun yung inano ng Panginoon sa Bible. So, ang marriage kasi sa Bible, between a man and a woman. Babae at lalaki lamang. Tapos, kapag sa US, diba? Male to male, pwede mag-asawa. Hindi yun ino-honor ni Lord. Ng society, yes. Legally, yes. But in the eyes of God, that is a perversion of the original image na binigay sa atin. Nung nilikha niya ang tao, nilikha niya ang babae at lalaki. Diba? So, ibig sabihin, yung lalaki, hindi pwedeng mag-asawa ng lalaki. Yung babae, hindi pwedeng mag-asawa ng babae. And that's yun sa Bible. And that's of course, that's our standard. Now, I wanna end here. Nire-remind tayo ni God, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. When Jesus came, alam niya na nagkasala tayo sa command na ito, one way or another. Hindi, sa isip, oo. Meron sa atin, di ba? Sa gawa, meron. Sa pananalita, meron. Na-break tong command na to. Meron. So, Jesus came to redeem us. To redeem us from that, from our sin. Para tayo mabigyan ng kapatawaran. Yun yung purpose niya. That's why He came. Hindi para i-condemn tayo sa nagawa nating pagkakamali. No. Ang gusto niya, lumapit tayo, humingi tayo ng tawad, and He will cleanse us. Ang ganda ng redemption niya eh. Buburahin niya yung mga nagawa nating kasalanan. Tatanggalin niya yung shame. Tatanggalin niya yung nararamdaman natin na hiya. Tatanggalin niya lahat yon. As if nabura. Walang nangyari. At hindi niya na aalalahanin pa. Ang ganda ng heart ng Panginoon natin. Yun yung grace ng Panginoon. Diba? So, yung nabe-break natin na law niya, there's a way to redeem us. And yun yung gustong ibigay ng grace niya ni Jesus. Diba? Come to me, sabi niya ganon, and I will cleanse you. You will be as white as snow. Diba? Because I have made you a holy nation. Holy. Ang ganda. So, let's thank the Lord for His grace. Kasi He wants to redeem all of us
sa pagkakasala natin sa isip, sa puso, even sa gawa. He wants to redeem us and make us pure, holy, because that's who He is. Diba? So let's pray. Panginoon, maraming salamat po for your grace, Lord, that you came not to condemn, Lord, but to redeem us, Lord. Continue to redeem us, Father, sa mga nagagawa naming pagkakamali, and give us the courage, give us the willpower, Lord, from you to walk in faith, walk in the Spirit, and to obey your commands, Lord, because we love you. We want to do it because we love you, Lord. Thank you for your great love. Give us your love, Lord. Help us, Lord, to understand how much you love us even more. In your name, Jesus, we pray. Amen. Okay. See you next week.